Pabayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Silang may mga tantrums, silang may mga sumpong, silang mga kuminsan hindi mo ma-spellingin. Yung mga pamangking ko, parang hindi nyo na tinuturo ang magdasal. Ang ipagyayabang ng mga nanay, yung nanay magtuturo. Hindi naman turong ganun eh. Ganun eh. May magugulat ka. Pag tinurong ganun yung anak, ganun yung anak. Ako handa ko at anong oras na okay na ako dahil okay na ang aking mga anak na mabubuting tao, mabubuting makisama. Tama na sa akin yun. Yun lang naman na hindi ako nangangad ng yaman o ano. Sabi ko nga minsan sa isang sermon ko, sumablay na kayo kung walang magagawa sa pagiging mabuting asawa. Nagkahiwalay kayo, walang magagawa eh. Pero huwag kang sasablay sa pagiging mabuting ina at ama. Kasi kahit sabihin mo sa Panginoon, anak ko pare, anak ko engineer, anak ko presidente. Ang sasabihin ng Panginoon, mabuting pare ba? Mabuting engineer, mabuting presidente pa? Mapapahiya ka kapag hindi eh. Kaya mga magulang ha? Naalala ko dati, mayroon akong nakilalang maimpluwensyang tao sa isang parokya kung saan na-assign ako. Hindi siya politiko pero nakapangyarihan, mayaman, kilala at kinagalang. Tuloy ang daming tao nagpupunta sa kanya. Pag birthday niya, nag-iimbita siya. Napakaraming tao. Ang daming nagre-regalo, ang daming nagpupunta, ang daming nakikisaya. Natatandaan ko, nasabi ko sa kanya ito. Nakakatuwa naman po, ang daming nagmamahal sa inyo. Kinurek niya ako. Sabi niya, Father, yung mga nagpupunta sa akin, maigugrupo yan sa 3 kategorya. Unang kategorya, yung mga talagang malapit sa akin. Konti lang yon kumpara sa pangalawa. Mas marami yung pangalawa, yung mga taong gustong mapalapit sa akin. Pero pinakamarami yung pangatlo, yung mga taong may inilalapit sa akin. Ayun naman pala, kaya naman pala maraming nagpupunta. How about us? Tayong mga Kristiyano, kanino tayo malapit? Kanino natin gustong mapalapit? Kanino natin gustong may ilapit? Di man lahat, pero nakalulungkot na marami kung minsan ang malapit, gustong malapit, gustong may mailapit sa mayayaman, sa may kapangyarihan, sa sikat, sa lipunan. Feeling kasi natin, naambunan tayo kahit papaano lamang pag nadidikit tayo sa kanila ng kanilang magandang kalalagayan. Parang tayo'y sumisikat din, parang tayo'y nagiging powerful din, parang tayo'y nagiging mayaman din. Kaya naman gusto natin silang iniimbitahan, gusto nating nagpapapicture kasama nila at ipinopost natin sa ating mga social media account. Gusto natin kinukuha sila bilang mga ninong at ninang. Iniistima natin sila ng bonggang-bongga because at the back of our minds, parang iniisip lang din natin, matatakbuhan natin sila sa oras ng ating matinding pangangailangan. Bagamat yan na ang madalas na kalakaran, ang tanong, gusto kaya ng Diyos yan? Gusto kaya ng Panginoon yan? Siya na nagsabi sa atin, sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ang konektado sa akin, ang malapit sa akin, at ako sa Kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Pero wala kayong magagawa kung kayo ay malayo, kung kayo ay hindi malapit, kung kayo ay disconnected mula sa akin. Kung isasagawin natin ito sa ating ikalawang pagbasa, para bang sinasabi rin sa atin ng ating Panginoon ay, hindi tayo magkakamit ng mga pagkapalang espiritual, hindi tayo tunay na magiging banal, hindi tayo tunay na magiging anak ng Diyos kung tayo ay hiwalay kay Jesus. At hindi maganda yon. Remember that spiritual blessings, knowledge of God's will, clear conscience, relationship with God, peace that surpasses understanding, joy in the midst of suffering. These are spiritual blessings which are far more important than material blessings. Baka marami tayong na-enjoy ngayon ng mga material blessings. Wala yan sa kalingkingan kapag naranasan natin ang mga spiritual blessings kung tayo ay magiging malapit sa Panginoon natin. Para lang yan, if I may use an analogy, pagkakaiba ng isang tunay at peking bulaklak, tunay at peking halaman, kung titingnan mo parang walang pinagkaiba, pero kapag yung tinitigan, kapag yung pinakiramdaman, ma-affirm mo, ma-attest mo. Yung tunay ang totoo, ang mas masigla, ang mas fresh, ang mas buhay na buhay. Ganon ang taong nakakonekta sa Diyos ang buhay. Buhay na buhay, masiglang masigla,
Kahit na kung minsan may mga problema, iba ang ngiti niya, iba ang saya niya. Pwedeng hindi sagad hanggang tenga ang mga ngiti niya. Dahil kung minsan may mga normal pa rin namang panakanak ang mga problema, pero sagad naman hanggang puso niya, ang kapayapaan niya sapagkat alam niya ang Diyos ay bahala sa kanya. Parang siya isang punong kahoy na nakatanim sa gilid ng ilog, by the streams, by the rivers. Sinasabi sa Jeremiah 17:8, ang taong yan, katulad ng punong yan, nakataw-taw lagi sa tubig, ang mga ugat, hindi manganganib kahit dumating ang tag-init. Hindi ba yun ang tunay na kapayapaan? Yun ang tunay na peace? Not the absence of suffering, but the presence of God in our life. Sa tingin ko nga, parang pinapakita ito ng picture na yan, na nakita ko, natuwa lang ako nitong nakaraang translasyon ng Mahal na Poong Nazareno. Kasi parang kung kakapsyonan ko yung picture na yan, ay sinasabi ng debotong yan, Mahal na Poong Nazareno, handa akong buhatin muli ang mga krus ng buhay ko, basta kasama kita sa pagbubuhat nito. Kaya nga napakahalaga na maaga pa lang, namumulat na tayo sa kahalagahan na magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Kristo. That is why hindi mo rin man masisi ang mga magulang na kung minsan kapag celebration ng Santo Niño Nazareno, sinasama ang kanilang mga anak na batang-bata pa. Kahit alam nilang mapapagod sila, mahasal sila, at pwedeng delikado rin para sa mga anak nilang batang-bata pa. Kasi marami nang in-interview ganyan eh. Ang lagi nilang sagot ay ganire. Gusto namin habang bata pa, maisalin na namin sa kanila ang debosyon na ito. So yung pagkasama ng mga magulang sa kanilang anak sa mga ganyang translasyon na batang-bata pa, hindi ito more on sana, Lord, magkaroon ng magandang kinabukasan agad-agad ang kanilang mga anak. Sana, Panginoon, makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak kaagad-agad. Napakaliit pa lang, musmus pa lang. Kaya it's more on sharing their faith with their children. Kasi alam ng mga magulang na ganyan, na kahit ano man ang marating ng kanilang mga anak sa kinabukasan, kung walang malalim na relasyon sa Mahal na Poong Santo Niño o Nazareno, walang saysay ang lahat ng yan. Ilang artista na ba? Ilang mga sikat ng personalidad na ba? Sa buong mundo ang nabalitaan nating sikat na sikat, ang daming pera, pero kabud na lang na-overdose sa droga, kabud na lang nagpapakamatay, problema ng pamilya. Come on! Sikat, pero wala si Kristo sa buhay. Kaya naman mga kapatid, mga magulang, tupdin natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan. Pabayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Silang may mga tantrums, silang may mga sumpong, silang mga kuminsan hindi mo ma-spellingin, pabayaan niyo lumapit sa akin. Sabi ng Panginoon, kahit busy siya, kahit marami siyang ginagawa, kahit kung minsan gusto niyang mapag-isa, sige, ang mga batang yan ay kakalungin niya, ibe-bless niya, pagpapalain niya. Gusto niya na ang tao bata pa lang nagkakaroon na ng malalim na relasyon sa kanya. Relationship takes time. Ang pag-uugat ng isang puno by the rivers, it takes time. So dapat magsisimula bata pala. Yan ang dahilan kung bakit dito sa simbahan natin, minarapat nating magkaroon ng children's room para ang mga magulang hindi na matatakot dalhin ang kanilang mga anak sa pagsimba. Isipin kasi nila, abala, baka mag-ingay yung bata. Gusto lang dito maglaro eh. Pwede namang maglaro siya sa children's room natin. Air conditioned din. Carpeted po yan. Habang nagsisimba ka, pwedeng dito. Kasi pwede naman silang tingnan ng mga katikista o pwede mo silang samahan doon. May speaker sa loob, yung wall natin, salamin. So ang misa ay mapapakinggan, makikita mo pa rin. Pero ang mas maganda dyan ay yung pag-encourage ng mga katikista natin sa mga bata na mag-coloring. Ang kukulayan nila ay yung isang drawing na based sa ating gospel reading. Halimbawa, yung drawing ngayon, si Kristo, may bata, at nandun yung mga apostles. I-explain ng mga katikista natin sa mga bata in a very simple manner yan. Ito si Jesus, may mga gustong pumunta sa kanyang mga bata, pinagpapawalan sila ng mga disciples ni Jesus. Nag-college si Jesus, kasi sabi ni Jesus, palapitin niyo sa akin. Kaya kayo, special kayo kay Jesus. Something like that. Yun yung ma-appreciate ng mga bata. Kasi yun in Jesus ang ating pinag-uusapan ngayon. Yung pinagninilayan natin dito, kinukulayan nila doon. So simultaneous na nangyayari yung pagsisimba natin at pagsisimba nila sa paraan na ma-appreciate nila. Tapos yung mga nakulayan nilang yan, ang iaalay nila sa misa. Diba? Ganda! Parang ako lang nagandahan na. Ang sinasabi ko ay mayroong paraan. Kailangang isama ang mga bata sa simbahan. Kung wala namang children's room,
May pintuan naman sa labas. Kapag umiiyak yung mga anak ninyo, kapag hindi nyo na makontrol, labas ninyo. Huwag yung huwag naman kayong umuwi. Diyan lang sa labas, sa may pintuan lang. Huwag kayong pakalayo-layo. Baka hindi na kayo maabot ng kolekta. Hindi. Baka hindi nyo na marinig ang homilya. Yun lang naman yung mas mahalaga. May paraan. Yun ang sinasabi ko dyan. Hindi yung parang walang paraan o baka naman masyado ng kinatitigasan. Wala po akong pinatatamaan ha. Ito na talaga yung sermon ko ngayon. Baka mamaya may biglang sumigaw na bata dyan. Tamaan yung magulang. Hindi kayong pinatatamaan ko. Pero matagal ko nang gustong sabihin ito kasi minsan ay inis na rin ako. Hindi sa mga bata, kundi sa inyo. Umiiyak na eh. Maingay na Hindi na mapatahan eh. Kala nyo nakukuyutan kami kung minsan sa mga bata. Nakukuyutan naman, kaya lang kung minsan naiinis na kami. Yung tingin na mabilis, tingin nyo ng inis. Kung nakukuyutan sa bata, matagal yun. Pero kapag mabilis, kasi maingay na yung bata, tingin nyo ng inis. Pangalawang tingin nyo ng inis na inis. Hindi naman yung bata actually ang nakakainis. Ikaw eh. Kasi ikaw yung mas nakakaunawa eh. Mas nakakainis. Naku, may nagre-report sa aking mga ushers, Father, pag binawal namin. Binawal niyo ba sa magandang Oo, Father. Aba, kung tingnan kami mula ulo hanggang paa. Ay, naku naman. Mga kapatid, tama na isama ang mga bata sa simbahan. Pero turuan din sila ng mabuting asal. Ipaliwanag mo sa kanila na dapat sa loob ng simbahan, tahimik sila kasi marami ang natutulog. Hindi, marami ang nagdarasal. Anyway, kahit naman may mga hassle pa, talagang tiyaga lang. Pagtiyagaan po natin ang mga bata, ay ilapit natin sa Diyos. Kasama dyan yung pagtuturo sa kanila ng pagdarasal, ha? Nasa palagay ko ngayon, parang hindi na masyadong uso. Dati, walang puknat yun. Mga bata, pinagyayabang ng kanilang mga magulang. Magdarasal yung bata. Our Father in heaven. Ganun ba? Nakakatuwa, ayun eh. Ngayon, nakikinig yung mga hipag ko. Nakikinig ha? Parang wala nang ganyan. Yung mga pamangking ko, parang hindi nyo na tinuturo ang magdasal. Nakikita mo kung minsan ang ipagyayabang ng mga nanay. Sabi ng bata, yung nanay magtuturo. Hindi naman turong ganun eh. Ganun eh. Magugulat ka. Pag tinurong ganun yung anak, ganun yung anak. Tapos nga ganun sa ina. Kakoryo yung ina. Hay nako talaga. Turuan ng mabuting asal. Huwag yung kayo pa ang magtuturo na sila'y magkasala. Nitong nakaraang Pasko, may mga napamaskuhan yung mga anak ninyo. Ano sabi ninyo? Anak, tago ko ha? Sa'yo to. Yung anak ninyo, parang na-hold up. Hindi lang yan. Bago yung makuha yung pera na yan, kayo pa yung pumilit sa kanilang mamasko. Di ba? Kayo pa yung pumilit sa kanilang mamasko. Tapos nung may mga pamaskuhan, kinukuha ninyo at pinapangukuhan ninyo. Sa'yo to, itatago ko. Kawawang bata, ang unang karanasan ng scam sa mga magulang. Turuan ang batang magbigay. Natutuwa ako kapag tinuturuan nyo yung bata, nag-aalay dito ng sobre. Pero turuan nyo namang magbigay-bigay ng malaki-laki. Madalas kapag ang bata ang may dala ng sobre, kumakalansing, ching. Sabi ko, tinuturuan nyo maging kuripot. Well, seriously, gawin natin ang lahat. Maging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Itama natin ang pagkakamali nila at higit sa lahat, maging mabuting magulang sa inyong mga anak. Mga kapatid, ang dami ko nang na-encounter na mga anak na nagtatampo sa Diyos, nagkagalit sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos dahil pangit ang naging karanasan sa mga magulang. Mga magulang, kayo ang unang nagpapakilala sa Diyos sa mga anak ninyo. Huwag niyong siraan ang imahe ng Diyos. At kapag sila naman, dahil sa inyong pagiging mabuting magulang, ay napalapit sa Diyos, nako, kaligayahan nyo na yun ng lubos. Let me end with this. Kasi nga makailan lang, promise, may nag-approach sa akin na isang may edad na babae, medyo mahina na siya, umiiyak siya. At ang sabi niya sa akin, Father, pagdasal mo ko, ayoko pang mamatay. Gusto ko munang makitang maayos ang anak ko. Gusto ko malapit ko muna siya sa Diyos.
May pamamana naman ako kahit papaano, pero alam kong walang saysay ang lahat ng ito kung hindi magiging mabuting tao ang anak ko. Isipin niyo yun. Napakagandang realization ng magulang niyon. Kaya lang nahihirapan ako para sa kanya. Kasi nga, nahihirapan siya para sa anak niya. On the contrary, napunta naman ako sa isang birthday celebration. Isang napakabait na kakilala, si Nanay Leoncia. 90 years old, biyuda, may 9 na anak. Yung isa dyan, doktor. Yung isa, registered nurse. Isa, physical therapist. Yung isa, former bank manager. Yung isa, bank officer. Yung isa, dating assistant ng BIR commissioner. Yung isa, civil engineer. Yung isa, dentist. 8 na. Lahat ng 8 yan, nasa US, established na with their families. Based sa US. Di ba 8? Nasaan yung pang-9? Nandito yung panganay. Sino yung panganay? Si Menardo, Attorney Menardo Guevara. Sino siya? Siya yung dati nating Secretary of Justice Guevara. Ngayon ay Solicitor General na. Alam po ninyo, titulado, ang ganda ng karir ng mga anak. Pero nang magsalita si Nanay Leoncia, walang binanggit kahit isa sa karir ng mga anak. Wala. Pinasalamatan muna, hindi yung mga taong kilala, hindi yung mga paring bisita, hindi yung mga mayayamang bisita. Hindi. Sabi ni Nanay Leoncia, salamat sa Diyos at salamat sa mga mabubuting tao na kaibigan. Mabubuting tao, doon siya konektado. Ang mabuting tao na yan. Konektado sa Diyos na mabuti. Konektado sa mabubuting tao. Doon siya nakakonekta. At alam niyo, sabi ko nga, hindi nagbanggit ng kahit anong karera or karir ng anak niya. Hindi niya Hindi. Basta ang sinabi niya, ito. Ako handa ko at anong oras na okay na ako. Dahil okay na ang aking mga anak na mabubuting tao, mabubuting makisama. Tama na sa akin yun. Yun lang naman na hindi ako nangangad ng yaman o ano. Basta yun lang, maging mabubuti silang tao. Masaya akong haharap sa Diyos. Yun lang. 3 beses sinabi, mabubuting tao ang mga anak ko. Kasunod nun, 3 beses din sinabi, yun lang. Hindi ako naghahangad ng yaman, yun lang. Kasi yun lang, sobra-sobra na para sa isang magulang na maging mabubuting tao ang kanyang mga anak. Kasi kapag mabuting tao ang kanyang anak, masaya siyang lilisan sa mundong ito. Alam niyang maayos yung anak niya, mabuting tao. Tingnan po ninyo, sabi ni Nanay Leoncia, okay na ako. Kasi okay na yung mga anak ko. Pwede mong isipin dahil Solicitor General, dahil mayaman, doktor, dahil engineer, dahil hindi. Ang sinasabi niya doon, okay na yung mga anak ko kasi mabubuting tao yung mga anak ko. Kasi kapag mabuting tao, magiging mabuti ang buhay sa mundong ito. Ano man ang marating niyan. Basta mabuting tao. Kaligayahan yun ng magulang. At kapag mabuting tao ang anak ng isang magulang, sabi ni Nanay Leoncia, masaya akong haharap sa Diyos. Kasi hindi naman niya sasabihin sa Diyos, yung anak ko, Solicitor General, yung anak ko, dating Secretary of Justice ng Pilipinas, yung anak ko, doktor, yung anak ko, manager yung anak ko, assistant ng Hindi yun ang sasabihin ni Nanay Leoncia. Sasabihin ni Nanay Leoncia, Panginoon, mabubuting tao ang mga anak ko. Kasi kahit sabihin mo sa Panginoon, anak ko pare, anak ko engineer, anak ko presidente. Ang sasabihin ng Panginoon, mabuting pare ba? Mabuting engineer, mabuting presidente pa? Mapapahiya ka kapag hindi. Kaya mga magulang handaan ninyo. Yan ang pangunahing misyon ninyo. Ang ilapit sa Diyos kami ng mga anak niyo. Yan ay mas matutupad ninyo kung mabuting magulang kayo. Sabi ko nga minsan sa isang sermon ko, sumablay na kayo kung walang magagawa sa pagiging mabuting asawa. Nagkahiwalay kayo, yan lang magagawa Pero huwag kang sasablay sa pagiging mabuting ina at ama. Pero wag na rin sana sumablay sa pagiging mabuting asawa kasi bahagi ng pagiging mabuting ina at ama sa inyong mga anak ay ang mahalin ninyo at maging faithful kayo sa nanay at tatay nila. Sa mga anak na tulad ko, bigyan natin ng karangalan ng ating mga magulang. Hindi kinakailangan ng yaman, hindi kinakailangan ng matinding katalinuhan. Magpakabuting tao lang. Gusto kong mag-apologize sa inyo sa ngalan ng mga magulang dahil lalo na for the longest time, naging particular sila,
ito ang dapat na kurso mo, ito ang dapat na karir na punta. Dapat maipagmalaki kita, dapat maging sikat ka, dapat malaki ang kita mo para maipagyayabang kita sa mga hindi. Kung ganyan ang inyong mga magulang, huwag kayong mag-alala. Darating ang pagkakataon. Sigurado ko, kapag tanda ng mga yan, sa takip silib ng kanilang buhay, walang magiging mahalaga sa kanila at idadalangin nila bago sila mawala. Mabuting tao sana ang mga anak nila. Yan yung meaning o nuance sa statement ng mga magulang. Diretso man nila o hindi na sinasabi sa atin, sana habang buhay na lang itong bata. Sana wag na lang lumaki, wag na lang tumanda. Anong ibig sabihin ng magulang dyan? Para ma-maintain mo yung cuteness mo? Hindi. Ang talagang underpinning sa statement na yan ay, ang bata kasi magalang eh. Ang bata kasi mapagkumbaba eh. Ang bata kasi malambing sa magulang eh. Ang bata kasi madaling itama. Yun ang ayaw ng magulang mong magpako sa'yo. Kaya sana, ibigay natin sa kanila ang karangalang ito. Sana, lumaki tayo na mabubuting tao. Mga kapatid, natutuwa tayo sa Santo Niño kasi maganda ang kanyang itsura, maganda ang kanyang damit, pero tandaan natin kung bakit kinalulugdan ng Diyos si Kristo. Kasi hindi siya kailangan maging Santo Niño, naging Santo Niño siya. Hindi niya kinakailangan lalo na ang maging Nazareno, naging Nazareno siya. Hindi niya kinakailangan magkatawang tao, nagkatawang tao siya. Lalong hindi niya kailangan mamatay para sa mundong makasalanan, pero yun ang kalooban ng Ama. Kaya nalulugod ang Ama sa anak niya. Hindi sa itsura, kundi sa pagsunod at paggalang sa kanya ng anak. Sinong magulang ang hindi matutuwa sa kanyang anak na laging sumusunod at gumagalang sa kanya? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa.